Nagpatingin ka na ba ng iyong blood pressure? Dahil sa nagdaang mga kabilat kanan na mga handaan, dapat nating bigyan pansin ang ating blood pressure. Ayon sa mga eksperto, mahigit 1.3 billion na tao sa buong mundo ay nakakaranas ng mataas na blood pressure. Ang isa sa bawat 4 na lalaki ay may mataas na presyon sa dugo, samantala isa sa bawat 5 babae ay nakakaranas din ito. Maraming mga senyales ang pagiging high blood na dapat ay hindi natin balewalain. Pag-usapan natin ang 8 senyales ng pagkakaroon ng mataas na presyon sa dugo na hindi dapat natin balewalain. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga pang-araw-araw na pangkalusugan na aral at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Nakakaramdam ka ba ng pagkirot sa iyong puso? O kaya naman ay madalas masakit ang ulo? Lagi ka bang naiihi kahit kakaihi mo lang? O baka nanlalabo ang iyong paningin? Pag-usapan natin lahat ng yan sa videong ito. Unang senyales, pagkalabo ng paningin. Naaapektuhan ang retina ng isang taong may mataas na presyon ng dugo. Ang retina, isang tissue layer na nasa likod ng mata. Ang layer na ito ay nagbabago sa ilaw para maging nerve signals na ipinadadala naman sa utak para himayin kung ano. Doon nalalaman ng utak kung ano ang nakikita ng isang tao. Kumakapal ang mga dingding ng ugat na dinadaluyan ng dugo sa retina kapag sobrang taas ng presyon ng dugo o kung hindi ito nakokontrol. Dahil dyan, kumikitid ang ugat na dinadaluyan ng dugo at hindi nakakarating sa retina. Namamaga ang retina dahil dito. Kailangan lang na maagang malaman kung ano ang nangyayari sa mata ng isang may high blood para maiwasan ang tuluyang pagkasira nito. Mache-check ito sa pamamagitan ng fundoscopy na titingin sa ugat ng mga mata, kung ito ay kumikitid o namatay na. Kung nakakaramdam ka ng pagkalabo ng paningin at meron ka pang mataas na presyon ng dugo, ay dapat magpakonsulta at ipagamot ang hypertension. Tigilan ang paninigarilyo, iwasan ng maalat na pagkain, ikontrol ang blood sugar at kolesterol, iwasan ng stress, kumain ng mas maraming gulay at prutas at mag-ehersisyo. Pangalawa, madalas makakalimutin. Bukod sa may epekto ang mataas na presyon sa mata, meron din itong malaking epekto sa iyong memorya sa kadahilan ng kakaunti ang dumadaloy na dugo sa parte ng utak ng isang tao kapag mataas ang presyon ng kanyang dugo. Para gumana ang utak ng isang tao ng maayos, dapat may sapat na dugo na dumadaloy sa utak ng isang tao. Dahil hindi maayos na nakakarating ang dugo sa utak, hindi nakakakuha ng sapat na oxygen na galing sa dugo ang ating mga utak na nagre-resulta sa ating pagiging makakalimutin at balisa. Kung napansin mo na madalas ka nang nakakalimot, agad na magpatingin agad sa isang medical professional. Pangatlo, namamaga o namamanas na paa, binti o tiyan. Kung ikaw ay may mataas na presyon ng dugo, mapapansin mo na madalas namamaga ang iyong paa o binti. Ang pamamaga ng paa o binti ay mas kilala sa salitang edema. Ang pamamaga ay dahil sa labis na mga tubig na naiipon sa mga tissue. Dahil sa gravity, napupunta ang labis na tubig sa katawan sa pinakamababang bahagi nito. Ito ang dahilan kung bakit ang mga binti at paa ang pinakaapektado. Pang-apat, madalas na pagsakit ng dibdib. Dahil sa high blood, kailangan magtrabaho ng ating puso ng masigit pa kesa sa normal nitong oras na dapat magtrabaho. Makakaramdam tayo ng mga pagkirot dahil sa mga baradong ugat sa ating puso. Dahil sa mga baradong ugat, mas kakaunting dugo at oxygen ang dumadaloy sa ating mga arteries na maaaring magresulta sa heart attack kapag hindi naagapan. Kung madalas na tayong nakakaramdam ng pagsakit sa ating dibdib, agad na magpakonsulta sa isang medical professional upang maagapan at mabigyan ng agarang solusyon. Panglima, laging naiihi. Bukod sa nakakaapekto ang mataas na presyon ng dugo sa ating mga puso, may malaking epekto din ito sa ating mga kidney. Mapapansin mo na madalas kang naiihi kahit kakaihi mo pa lang. Kung madalas mo itong mararamdaman sa gabi, maaaring meron ka ng nocturnia. Isa pa na dapat bigyan pansin natin ay ang hematuria o pagkakaroon ng presensya ng dugo sa ating ihi. Pang-anim, madalas na pagsakit ng ulo. Madaming dahilan kung bakit sumasakit ang ulo ng tao. Maaaring dahil wala kang sapat na tulog o kaya ay nalipasan ng gutom. Pero kung ikaw ay merong mataas na presyon sa dugo, dapat ay bigyan pansin agad ito. Kung madalas sumasakit ang iyong ulo, maaaring dahil mas lumalala ang pagkakaroon mo ng mataas na presyon. Kung minsan, ang pagsakit ng ulo ay may kasamang pagdurugo ng ilong dahil sa sobrang taas ng presyon sa dugo.
Kung napansin mo na sobrang sakit ng iyong ulo at may kasamang pagdurugo ng ilong, agad na magpatingin sa isang medical professional. Pangpito, laging pagod. Dahil hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ng iyong arteries, nararamdaman mo na ikaw ay pagod at wala nang ganang magkikilos. Kung madalas ka nang nakakaramdam ng pagkapagod, agad na magpatingin sa isang medical professional. Pangwalo, abnormal na pagtibok ng puso. Dahil sa high blood, nahihirapan magtrabaho ang ating mga puso na nagre-resulta sa abnormal na pagtibok nito. Mas kilala ito sa salitang arrhythmia. Maaaring may normal na bilang ng tibok ng puso ang isang tao, ngunit hindi regular ang bawat ritmo nito. Kung nakakaramdam ka ng ganitong abnormalidad, agad na magpatingin agad sa isang medical professional dahil kung ito ay hindi agad maaagapan, maaari itong magresulta sa heart failure na maaaring ikamatay ng isang tao. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!